Isipin mo, ikaw yung isa sa pinakamataas na religious leader sa buong bansa. Tipong kabisado mo ang higit 600 batas ng pananampalataya nyo, di ba? Tinitingala ka ng lahat. Oo, yung tipong VIP ka talaga. VIP na VIP. Pero isang gabi, kailangan mong magsuot ng dark jacket, magtago sa mga anino, at dumaan sa mga madidilim na askinita para lang patagong makipag-usap sa isang probinsyanong guro. Bakit? Kasi parang pakiramdam mo sa kabila ng lahat ng pinag-aralan mo, baka mali ang lahat ng alam mo. Isang napakabigat na sitwasyon yan. Yung handa mong isugal, yung buong reputasyon mo, yung buong buhay na pinaghirapan mo, para lang sa isang lihim na pag-uusap sa gabi. At ang mas nakakagulat pa dyan, yung naging sagot sa kanya ng gurong ito ay tuluyang nagpabago sa takbo ng kasaysayan natin. Totoo yan. Kaya welcome sa isa na namang deep dive natin. Ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa mga pinakasikat na kwento sa Biblia na madalas nating marinig pero baka hindi natin lubos na naiintindihan yung lalim niya. Oo, maraming nakakamiss nung talagang bigat ng kwento. Correct. Ang tatalakayin natin ay yung patagong pagtatagpo ni Jesus at ni Nicodemus base sa mga notes natin at syempre sa teksto ng John 3:1 to 18. Napakagandang text niyan. Sobra. Kaya ang misyon natin dito gusto nating intindihin kung paano binali ng isang simpleng pag-usap sa gabi ang buong konsepto ng reliyon mula sa pagiging isang nakakapagod na checklist ng mga batas papunta sa isang ganap, malalim at panloob na pagbabago. Okay, hihimayin natin to. Ayun, para maintindihan talaga natin yung bigat ng nangyari, kailangan muna nating balikan yung geopolitical at kultural na sitwasyon noong unang siglo. Kasi hindi naman tayo pwedeng basta tumalon agad sa usapan nila nang hindi natin kilala kung sino ba talaga itong si Nicodemus. Eksakto. Sino ba talaga siya at bakit kailangan pang sa gabi sila magkita? Hindi kasi ito simpleng chat lang sa coffee shop, di ba? Oo nga, sabi sa notes natin, si Nicodemus ay hindi lang ordinaryong tao Isa siyang pariseo at isang kilalang miyembro ng Sanhedrin. Para sa mga tagapakinig natin na hindi pamilyar, ano ba yung Sanhedrin? Ang Sanhedrin ay ang Supreme Religious at Political Council ng mga Hudyo noon. Kumbaga, sila yung namumuno. Ngayon, isipin mo yung pressure sa kanila. Sakop sila ng imperyo ng Roma noong mga panahong iyon. Oo, under the Roman Empire sila. At ang deal ng mga Romano sa kanila parang ganito. Hahayaan namin kayong panatilihin ang relihiyon nyo at mamuno sa mga tao nyo. Basta siguraduhin nyong walang mag-aaklas at tahimik ang lahat. Huwag kayong gagawa ng gulo, kumbaga. Tama. Kaya anumang kontrobersya, lalo na yung mga nagdadala ng malalaking crowds tulad ni Jesus ay napakalaking banta sa posisyon ng Sanhedrin. Oo, threatening talaga yun sa kanila. At bilang isang pariseyo, ang buong buhay ni Nicodemus ay nakatutok sa pagsunod sa Torah. Hindi lang yung 10 utos, kundi higit sa 600 batas. With 600? Oo, 600 batas. At hindi lang iyon, may mga idinagdag pa silang mga tradisyon, may batas sila kung gaano kalayo lang pwede mong lakarin tuwing Sabat. Grabe, binibilang yung hakbang. Binibilang talaga. Tapos kung paano ka eksaktong maghuhugas ng kamay bago kumain, kung anong klaseng tela ang pwede mong suotin, nakakapagod. Nakakadrain yung ganyan. Sobra. Pero para sa kanila, ito ang basehan ng kaligtasan nila. Naniniwala siya na ang pagiging perpekto sa pagsunod sa mga tradisyon ang magbibigay sa kanya ng pabor sa Diyos. Parang binuo niya yung buong pagkakakilanlan niya sa mga rules na yan, di ba? Parang meron siyang napakahabang spiritual resume. Magandang term yan, spiritual resume. Lahat ng ginagawa niya ay nakatuon sa panlabas na anyo. Kung ano ang nakikita ng tao. Ito yung tinatawag nating na externalistic na pamumuhay. Puro palabas. Kaya kapag iniisip ko, yung patagong pagkikita nila, para itong isang senador o mataas na opisyal ng gobyerno na patagong nakipag-meet sa isang underground activist o whistleblower. At sa isang madilim na parking lot pa. Dahil takot masira ang career? Oo. Takot siyang makita ng mga kasama niya
dahil baka masira ang pangalan niya o matanggal siya sa pwesto niya. Ang nakakabighani rito ay kung bakit siya naglakas loob na gawin yun sa kabila ng panganib. Kasi nangyari ito noong panahon ng Paskwa o Passover. Naging sikat si Jesus dahil sa mga himala niya, pero may ginawa rin siyang sobrang kontrobersyal bago ang pagkikitang ito. Teka, ano yung ginawa niya? Nilinis niya ang templo. Pinalayas niya yung mga nagtitinda doon. Yung nagwala siya doon, kumbaga. Oo, nagtaob ng mga mesa. At nung kinwestiyon siya ng mga pinuno, ang naging mapangahas na sagot ni Jesus ay, "Sirain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Grabe yung pahayag na yun Sa pananaw ng mga Hudyo noon, ang templo ang pinakasentro ng buhay nila. Isipin mo, inabot yun ng 46 na taon para itayo. Isang buong henerasyon ng pagtatrabaho yun. Totoo, dugo at pawis ang puhunan doon. At tapos sasabihin lang ni Jesus na itatayo niya ng 3 araw. Siyempre, alam natin ngayon na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sariling katawan na mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Pero para kay Nicodemus noon, siguradong nakakabaliw pakinggan yon. Oo, at alam din ni Jesus na nandoon ng mga tao dahil lang sa spectacle. Nakita nila yung mga himala, yung parang magic, kaya marami ang biglang naniwala. Pero ayon sa teksto, hindi nagtiwala si Jesus sa ganitong klaseng mababaw na pananampalataya. So hindi siya na-impress dun sa mga fans niya. Hindi. Gusto niya ng tunay na pagbabago. At dito pumasok si Nicodemus. Nakita ni Nicodemus na may mas malalim pa kay Jesus kesa sa mga himala lang. Kaya siya pumunta sa gabi. Gusto niyang malaman kung sino talaga itong taong ito. Kasi nga, isinugal ni Nicodemus ang buhay at reputasyon niya para sa meeting na ito. Siguradong ang expectation niya ay bibigyan siya ni Jesus ng direktang sagot. Tipong, okay Nicodemus, nakita ko yung effort mo. Heto yung 3 bagong rules na idadagdag mo sa checklist mo para mas maging banal ka. Oo, ine-expect niya isa na namang rulebook. Di ba? Pero imbes na purihin yung resume niya o bigyan siya ng bagong batas, binigyan siya ni Jesus ng sagot na tuluyang nagwasak sa lahat ng alam niya. Sinabi ni Jesus na kailangan niyang maging born again o isilang mula sa itaas para makapasok sa kaharian ng Diyos. At dyan, makikita mo yung total system failure sa utak ni Nicodemus. Sabi niya, paano babalik ang isang matanda sa sinabupunan ng kanyang ina? Literal na inisip niya Literal at pisikal yung intindi niya. Napakatalinong tao pero dahil nakakakulong ang isip niya sa panlabas at pisikal na mundo, hindi niya maproseso ang isang konseptong ganap na espiritual. Kaya nilinaw ni Jesus na ito ay espiritual na pagsilang, hindi pisikal. Binanggit niya na kailangang isilang sa tubig at spirito. At dito ko napatanong nung binabasa ko yung sources natin bakit ginamit ang tubig at spirito? Sabi ng mga scholars, pwedeng tubig ng pisikal na panganak. Pero may mas malalim na reference ito sa lumang tipan, di ba? Sa aklat ni Ezekiel at Jeremiah. Oo, at ito yung talagang nagpapaikot sa buong kwento. Kasi sa Ezekiel 36, nangako ang Diyos ng isang bagong tipan. Sabi ng Diyos, wiwisikan niya ng malinis na tubig ang kanyang mga tao para linisin sila at bibigyan niya sila ng bagong puso at ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob nila. Wow! Panloob pala talaga? Oo. Para sa isang pinuno ng relihiyon na nakadepende sa ritual ng templo, kung saan kailangan mong maghugas ng literal na tubig at mag-alay ng dugo ng hayop para maging malinis, ang sinasabi ni Jesus ay napakaradikal. Sinasabi niya na, Nicodemus, i-bypass na natin ang sistema ng templo. Bypass na? Wala ng rituals? Wala na. Ang gagawin ng Diyos ngayon ay isang internal na paglilinis. Siya mismo ang magbabago ng puso mo. Teka, pushback lang ako dyan. Kung master of the Torah si Nicodemus, paanong hindi niya na-gets agad yung metaphor na ito? Di ba kabisado niya ang Ezekiel at Jeremiah? Trabaho niya yan Magandang punto yan. Kabisado niya ang mga salita pero mali ang lens o salamin na gamit niya sa pagbabasa. Yung pananaw niya? Eksakto. Kapag nagbabasa siya ng kasulatan, ang palaging tanong sa isip niya ay, ano ang kailangan kong gawin? Ano yung sunod na rule?
Ang sinasabi ni Jesus sa bagong tipan ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa natin sa labas, kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa loob natin. Kailangan ng paradigm shift, isang buong pagbabago ng pananaw kung paano gumagana ang relasyon natin sa Diyos. Oo nga no. Kaya pala, para mas maipaliwanag, gumamit si Jesus ng isang napakagandang analohiya. Sabi niya, ang espiritu ay parang hangin. Napakagandang image nito. 'Di ba? Hindi mo nakikita kung saan galing ang hangin, hindi mo alam kung saan pupunta, pero nararamdaman mo ang epekto nito. Nakikita mong gumagalaw ang mga dahon ng puno. Ganyan din ang pagpasok ng buhay ng Diyos sa tao. At na-realize ko, kaya siguro hirap si Nicodemus dito kasi kapag hangin ang pinag-uusapan, wala kang kontrol. Yun ang mismong punto. Ang isang pariseyo ay uhaw sa kontrol. Kung may checklist ka, alam mo kung pasado ka o bagsak kayang-kaya mong kontrolin yung sarili mong kaligtasan. Oo. Mache-check mo, okay, nagawa ko to ngayon, ligtas ako. Tama. Pero ang hangin, hindi mo pwedeng sabihin sa hangin na umihip ka dito ng 3:00 ng hapon. Sinasabi ni Jesus na ang espiritual na pagbabago ay gawa ng Diyos, hindi resulta ng sarili mong pagsisikap. Isa itong napakalaking dagok sa pride o pagmamalaki ng isang tao tulad ni Nicodemus. Kaya tara nandun siya sa dilim. Litong-lito. Nakita ni Jesus na hirap siyang iproseso kung paano eksaktong mangyari ito. Kasi paano ka makakaranas ng ganung klaseng pagbabago kung wala kang gagawin? Kaya binalikan ni Jesus ang isa pang kwento sa lumang tipan na siguradong pamilyar sa kanila. Dito talaga nagiging kawili-wili ang lahat. Ikinuwento ni Jesus yung nangyari sa Aklat ng Bilang o Numbers 21. At ito ang isa sa mga pinakakakaiba, ngunit pinakamakapangyarihang imahe sa Biblia. Oo. Para sa mga nakikinig, isipin mo ito. Nasa disyerto ang mga Israelita kasama si Moises. Nagrereklamo sila, nagrerebelde sa Diyos. Bilang parusa, may dumating na mga makamandag na ahas at kinagat sila. Nakakatakot na eksena yon. Sobra. Marami na ang namamatay. At wala silang gamot, wala silang ospital doon. Tapos, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng isang tangsong ahas, bronze serpent, at itaas ito sa isang poste. At heto ang solusyon ng Diyos. Sino mang makagat ng ahas, kailangan lang nilang tumingin sa tangsong ahas na nakataas sa poste at sila ay maliligtas. Hindi nila kailangan gumawa ng kahit ano kundi tumingin. Yun nga mabubuhay sila. Hindi nila kailangang mag-imbento ng antidote, hindi nila kailangang sipsipin ng lason mula sa sugat nila. Titingin lang sila at magtitiwala. Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ginamit ito ni Jesus para i-predict kung ano ang gagawin niya. Sinabi niya tulad ng pagtaas ni Moises sa tansong ahas sa disyerto, ang anak ng tao or Son of Man na titulo ni Jesus ay kailangan ding itaas. Malinaw na tinutukoy niya yung nalalapit niyang pagkapako sa krus. So yung pagkapako sa krus yung pagtaas na yun. Oo. Kung paano yung mga Israelita na may lason sa katawan ay naligtas sa simpleng pagtingin at pagtitiwala sa tinaas na ahas, tayo ay maliligtas mula sa lason ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtingin at pagtitiwala kay Jesus na itataas sa krus. Pero sandali, nakakaloka ito para sa isang Jewish scholar Kasi ang ahas, sa kultura nila ay ang pinaka-ultimate symbol ng sumpa, ng pandaraya, ng kasalanan, simula pa sa Garden of Eden, kalaban ang ahas, di ba? Oo, ahas yung nagdala ng kasalanan Tapos ang mismong tagapagligtas, yung banal na Mesiyas, ay ihahaling tulad sa isang ahas sa poste. Tiyak na sasabog ang utak ni Nicodemus doon. Paano naging tagapagligtas ang isang bagay na isinumpa? Yan ang paradox at yan mismo ang mechanism ng ebanghelyo na pilit ipinapaintindi ni Jesus. Hindi siya naging makasalanan pero kinuha niya ang sumpa ng kasalanan sa kanyang sarili. Sa krus, kinatawan niya ang mismong bagay na pumapatay sa atin. Grabe ang bigat nun. Napakabigat. Para kay Nicodemus na naghihintay ng isang haring uupo sa trono ng ginto at tatalo sa mga Romano, ang marinig na ang tagapagligtas ay ibibitin sa krus na parang isang sumpa, napakasakit lunukin nun. Kaya pala, ang buong diskursong ito, mula sa hangin na hindi makontrol hanggang sa ahas na sumasagig sa pagkuha ng sumpa, ay direktang humahantong sa pinakarurok ng kanilang pag-uusap.
Dito inilatag ni Jesus yung pinaka-bottom line. At ito rin yung part na pinakakilala natin, yung John 3:16 hanggang 18. Oo, yung laging nasa mga placards. Ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa pag-ibig sa mundo. At heto yung mahalaga, hindi niya ipinadala si Jesus para i-condemn o hatulan ng mundo, kundi para iligtas ito. At dito binasag ni Jesus ang lahat ng kategoryang ginagamit natin para sukatin ng isa't isa. Minsan parang ganito rin tayo, 'di ba? Mahilig tayo magkategorya. Hinahati natin ang lipunan sa mayaman o mahirap, nakapag-aral o hindi, sikat o ordinaryo. Oo, laging may labels. Sa religiyon naman ni Nicodemus, ang kategorya ay Hudyo o Hentil, malinis o marumi, sumusunod sa batas o makasalanan. Pero ayon sa tinatalakay natin, sa paningin ng Diyos, binura ni Jesus ang lahat ng listahang iyon. Mayroon na lamang 2 kategorya ng tao sa buong mundo. Dalawa lang? Ano yung 2 kategoryang yun ayon kay Jesus? Ang una ay ang mga condemned o hinatulan. Sila yung mga taong pinipiling mabuhay palayo sa Diyos dahil tumanggi silang maniwala at magtiwala sa anak. Ang ikalawa ay ang mga hindi hinatulan o not condemned. Okay, so condemned and not condemned. Oo, at ang mga hindi hinatulan ay hindi dahil perpekto sila, hindi dahil marami silang nagawang mabuti o kumpleto ang resume nila, kundi dahil simpleng nagtiwala sila kay Jesus bilang kanilang substitute, yung pumalit sa kanila para dalhin ng sumpa. Kaya gusto kong linawin yung salitang paniniwala o belief na ginamit dyan. Kasi madalas kapag sinabi nating naniniwala tayo, ibig sabihin lang sumasangang ayon yung isip natin. Oo, parang mental assent lang. 'Di ba? Tipong, oo, naniniwala akong may araw bukas. O kaya nakita natin yung himala ni Jesus at namangha tayo, kaya oo, naniniwala ako dyan. Pero ang hinihingi rito ay hindi mental agreement lang. Ang tunay na paniniwala ay pagtitiwala, trusting with your life. Yan, magandang distinction yan. Parang yung mga Israelita sa disyerto na inabandona nila yung sarili nilang diskarte sa paggamot at tiningnan lang yung nakataas na ahas. Sa konteksto ni Nicodemus, ang ibig sabihin ng maniwala ay bitiwan ang 600 batas na ipinagmamalaki niya at umasa ng buong buo sa ginawa ni Jesus. At napakahirap bitiwan ng pagmamalaki yung tatanggapin mo na lahat ng pinaghirapang kong buuin, yung status ko, yung pagiging mabuti ko sa paningin ng lipunan, walang kwenta yon kung wala ang pagbabagong galing sa Diyos. Isa itong nakakababa ng loob na karanasan, ang maging parang isang sanggol muli na walang magagawa kundi umasa sa nagbibigay buhay. Kaya kung lalagumin natin ang napag-usapan natin ngayon sa pagsusuring ito, ang pangunahing mensahe ng patagong pagkikitang ito ay napakalinaw. Hindi mo makukuha ang pagpasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging kabilang sa tamang pamilya, sa pagiging miyembro ng tamang relihiyon, o sa pagsunod sa mahabang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Totoo yan. Ang tunay na kaligtasan ay nangangailangan ng isang panloob at espiritual na pagbabago. Hindi internal modification o pag-aayos lang ng ugali. Ito ay total internal transformation. Binibigyan ka ng bagong puso at bagong espiritu. Ito yung liwanag na bumasag sa dilim ng maling relihiyon. Inalis ni Jesus ang bigat sa mga balikat natin, yung bigat ng pag-iisip kung sapat na ba ang ginawa ko. Inilipat niya ang bigat papunta sa kung ano ang ginawa na ng Diyos para sa atin. Kaya para sa inyo na nakikinig ngayon, heto ang tanong natin. Paano mahinaharap ang sarili mong pag-unawa sa katotohanan? Minsan ba napapagod ka na rin sa pagbuo ng sarili mong spiritual resume? Nakakulong ka ba sa paggawa ng checklist ng mga mabubuting bagay para lang magmukhang katanggap-tanggap sa paningin ng iba o kahit sa paningin ng Diyos? Magandang pagnilayan yan. Pinipilit mo bang ayusin yung sarili mo mula sa labas o handa kang bitiwan ang kontrol at tanggapin ang isang panloob na pagbabago kahit na hindi mo ito lubos na maipaliwanag? Parang ihip ng hangin. Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan Kasi kung babasahin mo lang yung John chapter 3, mapapansin mo na bigla na lang nawala si Nicodemus sa eksena. Oo nga no, biglang naputol.
Hindi sinabi agad kung ano yung naging reaksyon niya sa lahat ng sinabi ni Jesus. Umuwi ba siyang nalulungkot? Nagalit ba siya? Parang naiwan tayo sa ere. Ngunit kung susundan natin ang mga tala at titingnan natin ang kabuuan ng kasaysayan niya, nakakamangha ang naging sequel ng kwentong ito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano ba nagtapos ang kwento ng taong ito na takot sa dilim? Ayon sa mga sanggunian natin, sa mga huling kabanata ng John, unti-unting nakita ang epekto nung ihip manghangin sa buhay niya. Unang-una, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita sa gitna ng Sanhedrin para ipagtanggol si Jesus nang husgahan siya ng walang tamang paglilitis. Wow! Hinarap niya yung mga kasamahan niya? Oo, hinarap niya yung mismong mga taong kinakatakutan niya noong simula. At ang pinakamatindi sa lahat, pagkatapos mapako si Jesus sa krus, pagkatapos niyang itaas tulad ng tansong ahas, si Nicodemus kasama si Joseph of Arimathea ang kumuha at naglibing sa katawan ni Jesus. At hindi na nila ito ginawa ng patago sa gabi. Hindi na sa gabi. Hindi na. Ginawa nila ito sa buong liwanag ng araw sa harap ng lipunang Hudyo at ng mga sundalong Romano. Grabe yung character arc na yon. Ipinapakita nito na kapag naranasan mo ang tinatawag na spiritual rebirth, kapag hinayaan mong baguhin ka ng Diyos mula sa loob, kahit ang pinakatagong takot ay mapapalitan ng matinding tapang. Totoo yan. Yung taong nagtago sa dilim para protektahan ng sarili ay lumabas sa liwanag ng walang pakialam kung ano man ang isipin ng iba para lang pagsilbihan ang kanyang tagapagligtas. Kaya iiwan namin sa inyo ang pag-isip sa kapangyarihan ng pagbabagong iyon. Ikaw, handa ka na bang lumabas mula sa anino ng sarili mong mga patakaran at maranasan ng tunay na liwanag? Hanggang sa muli nating deep dive.